Sa kalagitnaan ng seremonya, tumakbo si Shen Wan na suot ang kanyang damit pangkasal, dahil lamang sa kanyang ikapatid na may nakalalasong impluensya. Nagpadala ito ng larawan ng kanyang paglaslas ng pulso. Walang oras para sa formalidad, ngunit kalmado kong kinuha ang mikropono. Kinakansela ang kasal, kain kayong mabuti, sa pagkakataong ito hindi ko siya hahabulin. Nipipigilan. Akala ni Shen Wan nagtatampo lang ako, dahil ako ang naging sunod-sunuran sa loob ng 5 taon. Ngunit hindi niya alam, na kapag inalis ng isang mabait na tao ang kanyang singsing, doon na magsisimula ang tunay na pagbangon. Nang tumakbo si Shen Wan palabas ng bulwagan ng kasalan, hindi man lang bumilis ang tibok ng puso ko. Sa malaking screen ay nakadisplay pa rin ang aming mga larawan sa loob ng 5 taon ng aming relasyon. Hawak ng seremonyas ang mikropono, halos magkasya ang isang itlog sa kanyang bibig. Ang mga bulungan ng mga bisita ay naging malakas na ingay. Ang mga tingin ng lahat ay nakatuon sa akin na may awa, panunuya, at pananabik na makita ang pagbagsak ko. 1 minuto lang ang nakalipas, tumunog ang telepono ni Shen Wan, ang espesyal na ringtone na nakatakda para kay Luming, ang kanyang kapatid sa pangalan, isang nagpapanggap na may talento, at may nakalalasong karamdaman, isang palaboy na pintor. Nang tingnan ni Shen Wan ang screen, bigla siyang namutla. Akmang lalabas siya suot ang damit pangkasal na ipinatahi ko sa halagang 300,000. Hinawakan ko ang kanyang pulso. Hindi gaanong mahigpit, ngunit sapat na para siya'y mapatigil. Shen Wan, ngayon ang kasal natin. Tumingin ako sa kanyang mga mata, mahina ang aking boses. Kapag umalis ka, tapos na tayo. Nag-uunahan ang kanyang mga luha sa pagpatak. Puwersahan niyang inalis ang kanyang kamay, nag-iwan ng bakas ng dugo ang kanyang kuko sa likod ng aking kamay. Jianchen, nakalimutan mo na ba si Luming, buhay ang nakataya, paano ka naging ganito ka walang puso? Kahit kailan pwedeng magpakasal, pero kapag namatay ang isang tao, wala na. Pagkasabi niya nito, tumakbo siya ng hindi lumilingon. Ang kanyang puting likod ay parang isang malakas na sampal na tumama sa aking mukha. Muli, si Luming, sa loob ng 5 taon, tuwing kami nagde-date, anibersaryo, o nagpapakilala sa pamilya, laging nagkakasakit si Luming. Hindi kaya tumalon sa tulay basta na lang mahihimatay. O di kaya'y sa banyo, susugatan ang sarili ng todo. Sa bawat pagkakataon, tumatakbo si Shen Wan na parang baliw. At ako, parang tanga na sumusunod sa kanya. Para magmaneho, magbayad ng mga gastusin sa ospital, at ayusin ang gulo. Pagod na ako. Tinitigan ko ang pintuan ng bulwagan na isinarado sa kanyang likuran. Ang kaisipan ko na napigilan sa loob ng 5 taon, biglang naputol. Walang matinding sakit, kundi isang pakiramdam ng kawalan pagkatapos ng paglaya. Kinuha ko ang mikropono sa mesa. Ang matinis na tunog ng kuryente ay nagpatahimik sa lahat. Mga kaibigan at pamilya. Paumanhin, ipinapahayag ko ito na parang nag-uulat lamang. Ang babaeng ikakasal ay sumagip ng buhay, kinakansela ang kasal ngayon, ang ibinigay ninyong pera ay ibabalik ko sa inyo mamaya. Nakahanda na ang pagkain, huwag sayangin. Kain kayong mabuti. Pagkatapos kong sabihin ito, tinanggal ko ang pulang bulaklak na may nakasulat na nobyo sa aking dibdib at itinapon sa basurahan. Tinawag ako ng ina ni Shen Wan sa ospital. Pagdating ko sa pintuan ng emergency room, bumungad sa akin ang pamilyar na pakiramdam ng pagkaapi. Nandoon ang mga magulang ni Shen Wan, ang ina ni Luming ay umiiyak ng malakas sa sahig. At si Shen Wan ay nakasuot ng kanyang damit pangkasal na puno ng alikabok, nakaluhod sa sahig at inaaliw siya. Ang tagpo ay nakakatawa. Jianchen, alam mo pa palang pumunta. Galit na galit ang ama ni Shen Wan nang makita ako. Hindi nag-iisip si Wan Wan, hindi ka rin ba nag-iisip? Sa gitna ng kasal ay gumawa ka ng eksena. Saan namin ilalagay ang mukha ng pamilya namin? Muntik na akong matawa. Tito, ang tumakbo ay ang anak ninyo. Hindi ako, siya rin mismo ang nagpahiya sa sarili niya. Sabi ng doktor, kung nagtagal pa ng 1-0 minuto. Wala na sana siya. Tumayo siya, ang malaking palda ng kanyang damit pangkasal ay hindi nababagay sa pasilyo ng ospital. Hindi ka ba marunong umunawa? May sakit si Luming. Sensitibo at marupok ang kanyang puso, nang marinig niyang magpapakasal tayo, naramdaman niyang pinabayaan siya. Kaya siya nagpakatanga. Magkasintahan tayo, dapat magkasama nating unawain siya. Gumapang din ang ina ni Luming at hinawakan ang laylayan ng aking pantalon habang umiiyak. Jianchen, alam kong mabait kang bata, hindi kayang mawala ni Luming si Wan Wan, lumaki silang magkasama. Hindi man magkapatid sa dugo, pero higit pa sa magkapatid, hayaan mo na si Wan Wan na samahan siya. Ano bang mawawala sa'yo? Sobrang yaman mo, bakit ang sikip ng dibdib mo, nakikipagkompetensya ka pa sa isang may sakit? Ang galing naman ng pamilyang ito mag-moral blackmail sa loob ng 5 taon. Ipinaghanap ko ng trabaho si Luming, binili ko ang mga walang kwentang sinasabi niya, binayaran ko ang mga gastusin niya sa pagpapagamot. Kailangan ko pang tiisin ang mga malabong mensahe niya kay Shen Wan sa kalaliman ng gabi,
hindi pa ba sapat ang pagpaparaya ko? Tinitigan ko si Shen Wan ng malamig, parang yelo ang mga mata ko. Shen Wan, kung may sakit man si Luming o wala akong pakialam. Ang alam ko lang, ngayon ang pinakamahalagang araw sa buhay ko at dahil sa kanya. Iniwan mo akong mag-isa sa lugar ng kasal, parang isang clone. Sabi ko, buhay ang nakataya. Shen Wan, bakit kailangan mo pang makipagtalo sa akin ngayon? Kapag stable na ang emosyon ni Luming, saka na lang tayo magpakasal, di ba? Hindi na kailangan. Humakbang ako paatras. Umiiwas sa kamay ng ina ni Luming. Hindi na kailangan pang maghintay, wala na ring saysay. Natigilan si Shen Wan, parang hindi niya maintindihan ang sinasabi ko. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, hiwalay na tayo. Kalmado kong sinabi. Kinakansela ang kasal, binabawi ang kasunduan sa kasal. Kung mamatay man si Luming, bumulagta man o tumalon, bahala ka nang magbayad. Hindi ako sasama. Naging bato ang biyanan ko. Hindi makapaniwala si Shen Wan at nalalaki ang mga mata. Parang ngayon lang niya ako nakilala. Jen Chen, nababaliw ka na ba? Dahil lang dito, winakasan mo ang 5 taon nating relasyon. Basta mo na lang sinabi na hiwalay na tayo. Dahil lang dito, tumawa ako ng mapakla. Shen Wan, sa timbangan mo, mas mabigat pa sakin ang isang daliri ni Luming. Kung hindi mo siya kayang iwanan, pagbibigyan na kita. Magpakasal na kayong dalawa. Huwag na kayong manira ng buhay ng mga normal na tao. Pagkatapos kong sabihin yon, tumalikod ako at umalis. Narinig ko ang galit na sigaw ni Shen Wan sa likod ko. Jen Chen, kapag umalis ka ngayon, huwag mo nang asahan na babalikan pa kita. Huwag kang magsisisi. Magsisisi. Pagkalabas ko ng ospital, tiningnan ko ang maningning na sikat ng araw sa labas. Ang pinagsisihan ko lang ay hindi ko agad iniwan ang pamilyang iyon. Pagbalik ko sa bahay, karamihan sa mga gamit dito ay mga kalat ni Shen Wan at mga bigay sa kanya ni Luming. Iba't ibang mga gawang sining, ilang pirasong sirang bato, ilang mga sketch na parang guhit ng demonyo. Itinatago niya ang mga ito na parang kayamanan at nakadisplay sa kitang-kita na lugar. Kinuha ko ang aking mga damit, computer at mga dokumento tungkol sa mga lumang litrato namin. Mga couple mugs, hindi ko na tinignan at itinapon ko na lang sa basurahan. Pagkatapos kong mag-impake, tinawagan ko ang kumpanya ng paglilipat at pinakuha ang mga mahahalagang kasangkapan ko. Ang natitira, ipapabenta ko ang bahay na ito sa ahente. Pagkatapos kong gawin ang lahat ng ito, umupo ako sa walang laman na sala at nagsindi ng sigarilyo. Nag-vibrate ang cellphone ko. Mga banta mula kay Shen Wan. Jen Chen, hindi ka pa ba tapos mag-inarte? Gising na si Luming at hindi stable ang emosyon niya. Magpunta ka agad dito at humingi ng tawad at kalimutan na natin ang nangyari. Alam kong nasaktan ka. Pero wala akong magawa. Pwede ka bang maging mature? Hindi ka ba sasagot? Sige, Jen Chen, magtigasan ka. Habang tinitignan ko ang mga tekstong ito, nakaramdam ako ng pagkasuklam. Akala ba niya pa rin ako yung? Sa isang kaway niya lang, babalik ako na nagwawagayway ang buntot, na si Jen Chen na sunod-sunuran. Pinagpagan ko ang abo ng sigarilyo at diretsyo ko siyang binlock. Kung magdedesisyon na, dapat maging permanente na. Tumira ako sa hotel ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw na iyon, pumasok ako sa trabaho gaya ng dati, nagpulong, at nag-usap tungkol sa mga proyekto. Dahil wala na si Shen Wan at ang mga problema ni Luming na sumisira sa konsentrasyon ko, mas naging mataas ang productivity ko sa trabaho. Medyo kakaiba ang mga tingin sa akin ng mga tao sa kumpanya, dahil ang pagtakas ng nobya sa araw ng kasal ng boss ay naging usap-usapan, pero wala akong pakialam. Hanggat hindi ako naiilang, sila ang maiilang. Sa 4 gabi, pagka-uwi ko sa hotel, tumawag ang receptionist. Emmer Jayang, may isang babae sa lobby na naghahanap sa inyo. Sabi niya nobya ni raw siya at medyo emosyonal. Padabog ko siyang sinabihan na wala akong mapapangasawa. Kung naroon siya, tatawag ako ng pulis. Wala pang 10 minuto pagkatapos kong ibaba ang telepono. Binasag na ang pinto. Jen Chen, buksan mo ang pinto. Alam kong nasa loob ka. Ang boses ni Shen Wan ay puno ng hysteria. Binuksan ko ang pinto. Gulo-gulo ang buhok niya at walang ekspresyon ang mga mata. Halata na hindi siya nakatulog ng maayos nitong mga nakaraang araw. Nang makita niya ako, biglang sumiklab ang galit sa kanyang mga mata. Binlock mo ako. Naglakas loob kang i-block ako. Nagtago ka pa sa hotel, Jen Chen. Lalaki ka ba? Tinulak niya ako at akmang papasok, ngunit pinigilan ko siya. Kung may sasabihin ka, sabihin mo. Kung wala, umalis ka. At saka, pribadong lugar ito, maging marespeto ka. Natigilan si Shen Wan sa kinatatayuan niya, na parang nasaktan ng aking panlalamig. Huminga siya ng malalim, pinipilit na pigilan ang galit. Nagpalit siya ng ekspresyon ng isang biktima. Jen Chen, tama na.
Nitong mga nakaraang araw, nagpupumilit si Luming na makita ka, sinasabing dahil sa kanya kaya tayo nag-away. Sobra siyang nakokonsensya. Gusto niyang humingi ng tawad ng harapan sa'yo. Isipin mo na lang na may sakit siya. Tama na. Itinaas ko ang aking kamay para pigilan siya. Hindi ako tumatanggap ng tawad. Pangalawa, hindi ako makikipagkita sa baliw. Pangatlo, hiwalay na tayo. Wala akong pakialam kung mabuhay siya o mamatay. Wala rin akong pakialam sa nararamdaman mo. Hindi makapaniwalang tumingin sa akin si Shen Wan. Tumulo ang mga luha. Talaga bang kailangan mong maging ganito kasama? 5 taon, Jian Chen. Hindi mo ba alam kung gaano ako kabuti sa'yo? Tiningnan ko lang naman siya. Kailangan mo bang gawing ganito kalala ang sitwasyon? Tiningnan mo lang. Hindi ko napigilang tumawa, ngunit hindi umaabot sa aking mga mata. Shen Wan, kailangan mo bang alalahanin ko pa sa'yo? Noong Valentine's Day 2 taon bago ang nakaraan. Sabi ni Luming masakit ang ulo niya, iniwan mo ako, di ba? Noong kaarawan ko noong nakaraang taon. Sabi ni Luming, masama ang pakiramdam niya at gusto niyang tumalon. Pinatapon mo sa akin ang cake at pinasamahan mo ako sa kanya. Noong nakaraang buwan, nagpakuha tayo ng mga larawan sa kasal. Sabi ni Luming, hindi siya makahanap ng inspirasyon at gusto niyang saktan ang kanyang sarili. Nagsuot ka ng damit pangkasal at pumunta sa bahay niya para ipagluto siya ng noodles. Ang pera na kinita ko nitong mga nakaraang taon. Ginamit mo para ibili si Luming ng mga bulaklak, magkaroon ng eksibisyon ng sining, at bayaran ang kanyang mga utang sa pagsusugal. Nagtiis ako, ngunit hindi ko inaasahan na pati ang kasal ay kaya mong sirain para sa kanya. Unti-unti akong lumapit sa kanya hanggang sa mapuwersa ko siyang sumandal sa sulok ng hallway. Shen Wan, hindi ba't sobra-sobra ang pagmamahal mo? Hindi ba't isa kang santa? Kung gayon, maging santa ka para kay Luming lang. Ayoko nang magsilbi pa. Namutla ang mukha ni Shen Wan, nanginginig ang kanyang labi at hindi makapagsalita. Dahil ako na lang ang meron siya. Nagdadahilan pa rin siya, ngunit humina na ang kanyang boses. At saka, ang perang iyon kapag sumikat na si Luming, babayaran kanya. Bayaran? Malamig akong natawa. Paano niya babayaran? Sa pamamagitan ba ng kanyang mga pinta na walang gustong tumingin o sa kanyang braso na kailangan niyang hiwain paminsan-minsan? Jian Chen, huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. Parang pusang natapakan ang buntot si Shen Wan. Bigla siyang nagalit. May talento siya. Hindi lang siya pinapansin. Sige, may talento siya. Iwinagayway ko ang aking kamay. Huwag mo akong abalahin. Kung gayon, mabuhay ka na lang sa kanyang talento. Huwag mo akong abalahin. Akmang isasara ko na ang pinto nang biglang pigilan ni Shen Wan ang siwang ng pinto, nagpapanik ang kanyang mga mata. Jian Chen, huwag ka nang magulo. Ayoko na talaga sa kanya. Hindi pwede. Pinuwersa kong binuksan ang kanyang kamay, ang aking mga mata ay malamig na parang yelo. Shen Wan, nadidiri ako. Isinara ko ng malakas ang pinto sa kanyang harapan. Narinig ko ang kanyang galit na pagsipa at pagmumura sa labas ng pinto. Nagsuot ako ng noise-canceling na headphone. Sa wakas ay natahimik ang mundo. Sa mga sumunod na araw, tumahimik si Shen Wan. Ngunit alam ko na katahimikan lang ito bago ang bagyo. Ang vampirang si Luming. Pagkatapos mawala sa kanya ang pamatagalang pagkukunan ng kanyang pera, paano siya papayag? Tulad ng inaasahan. Noong Biyernes ng hapon, hinarang ako sa lobby ng kumpanya. Hindi si Shen Wan ang dumating sa pagkakataong ito. Si Luming ang dumating. Nakasuot siya ng maluwag na puting polo at nakabalot ng makapal na benda ang kanyang pulso. Maputla ang kanyang mukha at parang nanghihina. Isang lalaking may sakit na napakaganda. Ito ay peak hours ng pag-uwi. Puno ng tao ang lobby ng kumpanya. Nang makita ako ni Luming, bigla siyang lumuhod. Kuya Jiang, nakikiusap ako sa'yo. Patawarin mo si Shen Wan. Agad na naagaw ng sigaw na ito ang atensyon ng lahat, pati na ang receptionist. Ang mga security guard, kahit pauwi na, ay huminto rin sa paglalakad. Bumuo sila ng bilog, nakaluhod si Luming sa lupa at agad tumulo ang luha. Yung mga mata niya, parang may utang na Oscar trophy sa kanya. Pakiusap, huwag mong sisihin si Shen Wan. Mabait siyang babae, masyado lang siyang mabait at hindi kayang panuorin akong mamatay. Ako na lang ang sisihin mo, basta maging okay ka lang kay Shen Wan, kahit anong gawin ko, gagawin ko. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid. Hindi ba't si Yi Jiang yan? Anong nangyayari? Nabalitaan kong iniwan daw niya ang kanyang fiancé para sa isang lalaking kabit. Hindi kaya? Kawawa naman yung lalaki, may sugat pa sa pulso. Ang mga mayayaman talaga walang puso. Tingnan mo kung saan na siya napilitan. Agad na nagbago ang ihip ng hangin dahil sa lalaking ito. Nakatayo lang ako doon, nakatingin sa kanya habang nagpapanggap. Isa lang ang nararamdaman ko. Katawa-tawang parang nanunood ng palabas. Tapos ka na ba? Tanong ko ng mahinahon. Napahinto si Luming tumingala. Sa mga mata niyang nagmamakaawa. May bahid ng kasamaan. Kuya Jiang, totoo ang sinasabi ko. Basta mapatawad mo lang ako, magpapakamatay na ako ngayon din. Pagkatapos,
Kumuha siya ng cutter mula sa kanyang bulsa at itinutok sa kanyang leg. Sumigaw ang mga tao. Magpapakamatay. Tumawag kayo ng pulis. Pigilan niyo siya. Tinitigan ako ni Luming at Mumisi. Sumigaw siya ng malakas. Jiang Chen, ikaw ang may kasalanan nito. Tandaan niyo, si Jiang Chen ang nagtulak sa akin para magpakamatay. Gagamitin ko ang buhay ko. Para sa kaligayahan ni Wanwan, ang talim sa kanyang kamay ay dumidiin na sa kanyang balat. Agad na tumulo ang dugo. Itigil mo yan! Isang sigaw ang narinig mula sa labas ng pinto. Tulad ng isang baliw, sumugod si Shen Wan papasok at itinulak ang mga tao. Nang makita niya ang dugo sa leeg ni Luming, nawalan siya ng kontrol. Humarap siya sa akin. Ang kanyang tingin ay puno ng galit at puot. Jiang Chen, ano bang sinabi mo sa kanya? Kailangan mo pa ba siyang patayin para sumaya ka? Hinarangan niya si Luming. Tulad ng isang inang hayop na nagtatanggol sa kanyang anak, itinuro niya ako. Kapag may nangyari kay Luming, pababayaran ko sa iyo ang buhay niya. Habang tinitingnan ang dalawang taong ito na binabaliktad ang katotohanan at ang mga tao sa paligid. Ang mga mapanuyang tingin na ipinupukol nila sa akin. Kumukulo ang dugo ko. Ito ay galit na umabot sa sukdulan at naging kalmado. Patayin siya. Pababayaran ng buhay. CJ, kung gusto niyong gawing malaki ang palabas na ito, pagbibigyan ko kayo. Dahan-dahan kong kinuha ang cellphone ko mula sa bulsa ko at nagpatugtog ng isang record. Ito yung kanina. Nang nagtatawag si Luming sa sulok sa baba, pinarecord ko sa security guard. Itinaas ko yung volume. Kinonekta sa Bluetooth speaker sa lobby. Sa sumunod na segundo, ang masama at sakim na boses ni Luming. Malinaw na umalingaw sa buong lobby. Tumunog ang Bluetooth speaker. Sumunod ang mapangutyang boses ng lalaki. Ang taang babae, basta kumunot lang ang noo ko, handa siyang mamatay. Ang alien na si Jiang Chen, isa ring tanga. Kung saan ko siya papuntahin, doon siya pupunta. Lumakas ang boses dahil sa speaker. May kasamang static. Malinaw na narinig ng mga tao sa lobby. Ito yung boses ni Luming na nakaluhod ngayon at umiiyak. Hawak ang cutter at gustong magpakamatay. Tumigil ang bulungan. Nakabitin sa ere ang kamay ng security guard. Tinakpan ng receptionist ang kanyang bibig. Huminto rin sa paglalakad ang delivery guy ni Kuya Lu. Nagpapatuloy pa rin ang recording. Ang background ay maingay na heavy metal music at tunog ng baso na nagkikiskisan. Kuya Lu, hindi ka ba natatakot na matauhan yung babae? Tanong ng hindi pamilyar na lalaki. Matauhan? May kayabangan sa boses ni Luming. Si Shen Wan ay parang aso na inaalagaan ko. Kung sino ang ipapakagat ko sa kanya, kakagatin niya. Si Jiang Chen naman. Kapag nakuha ko na ang pera niya, papainumin ko ng gamot si Shen Wan para magiging akin na ang kumpanya. Nagkagulo ang mga tao. Yung mga naawa kanina kay Luming. Ang mga mapanghusgang tingin sa akin ay biglang nagulat at nandidiri. Grabe! Nakakagulat naman. Ginagawang gatasan yung taong mabait. Gusto pang pumatay para makakuha ng pera. Ang galing umarte kanina, muntik na akong maniwala. Sayang at hindi siya artista. Nanginig ang katawan ni Luming na nakaluhod sa lupa. Hindi pa tuyo ang mga luha sa mukha niya, hindi pa niya naitatago ang kanyang ekspresyon. Kaya lalo siyang naging katawa-tawa. Patayin niyo yan. Sumigaw ng malakas si Luming, namutla ang mukha, biglang tumalon at sinunggaban ang aking cellphone. Mabilis kumilos ang pinuno ng security, humakbang pasulong at diretsong diniin siya sa lupa. Kalabog, nahulog sa lupa ang cutter, bitawan niyo ako. Gawa-gawa lang yan. Sinisiraan ako ni Jiang Chen. Nagpupumiglas si Luming habang nakadikit ang mukha sa lupa. Wanwan, huwag kang maniwala. Gawa-gawa rin yan. Tinakpan ni Shen Wan ang kanyang mga tainga. Nanginginig ang buong katawan, hindi ako naniniwala, umiling siya ng todo, Jiang Chen. Napakababa mo. Para sirain si Luming, gumamit ka pa ng ganitong mababang uring paraan ng paggawa ng recording. Paano ka naging ganito katakot? Habang tinitingnan ko siya sa ganitong ayos. Nakakalungkot lang. Kitang-kita na ang katotohanan, naghahanap pa rin siya ng dahilan. Kung gawa-gawa yan o hindi, kapag dumating ang pulis ay malalaman. Kinuha ko ang aking cellphone. Kakatawag ko lang sa pulis. Bumaba ng sasakyan si Suking, nakasuot ng dark gray na suit. May suot na gold-rimmed glasses, sumusunod sa likod ang dalawang bodyguard, diretsong pumasok sa lobby. Nagbigay daan ang mga nagkukumpulan, hindi man lang tinignan ni Suking si Luming na nasa lupa at si Shen Wan na nagwawala. Lumapit sa akin, tumingin sa kanyang relo, kumuha ng dokumento sa kanyang bag. Iniabot sa akin, President Jiang, ang hinihingi mong financial investigation report. At ang mga private transaction records sa mga nakaraang taon, narito na lahat. Hindi masyadong malakas ang boses. Maayos at malamig. Kinuha ko ang dokumento, salamat. General Manager Su. Natigilan si Shen Wan, biglang naging alerto. Sino ka? Anong binibigay mo kay Jiang Chen? Tanong niya.
Pinulot ni Shen Wan ang isang litrato, nakadikit sa likod ang resibo ng paggastos. Ang oras ay noong mga gabing umiyak si Luming. Impossible. Nanginginig ng husto ang kamay ni Shen Wan. Lumipat ang tingin sa litrato at kay Luming. Kahit aso siguro ni President Jiang marunong kumagat pabalik, ginagamit mo ang pera niya para suportahan ang basurang to. Talagang kakaiba ang paningin mo. Nakapamaywang na tumingin si Suking kay Shen Wan, Ina Shen. Alam mo ba kung magkano ang nakuha ni Luming sa card mo sa loob ng 5 taon? 3,800,000. Sapat na ang perang ito para makulong siya ng 10 hanggang 8 taon. 3,800,000. Bulong ni Shen Wan, si Luming na nakadapa sa lupa ay halos nagsimulang magsisihan. Wan, tulungan mo ako. Wala akong kinalaman dito ah. Sumigaw ng malakas si Luming, si Shen Wan. Si Shen Wan ang nang-aakit sa akin. Sabi niya walang kwenta si Jiang Chen, parang kahoy. Siya ang nagbibigay sa akin ng pera para maglibang. Ang mga babae sa litrato, siya rin ang naghanap para sa akin. Anong sinasabi mo? Biglang tumingala si Shen Wan, tinitigan ng masama si Luming. Talaga naman. Para protektahan ang sarili, sumagot agad si Luming. Jiang Chen, kung gusto mong magdemanda, ay demanda mo si Shen Wan. Pera niya ang gamit ko. Pangalan niya ang nakasulat sa card. Inosente ako. Biktima lang ako na binabayaran niya. Tuluyang nawala sa sarili si Shen Wan. Ito pala ang lalaking pinrotektahan niya sa loob ng 20 taon. Luming, isa kang hayop. Sumigaw ng malakas si Shen Wan, sumugod kay Luming, kinamot ng todo ang mukha niya. Dahil sa'yo, iniwan ko na ang pamilya ko. Ganyan ka pala sa akin. Papatayin kita. Nagpambuno ang dalawa. Hinihila ni Shen Wan ang buhok, sinisipa ni Luming ang tiyan. Nag-aaway na parang aso sa publiko. Tinitigan ko ang eksenang iyon, tama na. President Jiang, tumingin ang pinuno ng security. Linisin ang lugar. Tumalikod ako, huwag hayaang madumihan ng basura ang lugar ng kumpanya. Lumapit ang 2 bodyguard. Parang binuhat ang mga sisiyo, binuhat ang 2 papunta sa pintuan. Jiang Chen, pakinggan mo ako. Niloloko lang ako. Umiiyak na sigaw ni Shen Wan. Madumi ang kamay ko. Inayos ko ang aking manggas. Umiyak para sa taong yan. Kriminal na pananagutan. Tumingin sa akin si Suking. Mukhang mas kalmado si President Jiang kaysa sa inaasahan ko. Magandang magtrabaho kasama ka. Sa labas ng pintuan, nawala ng malay si Shen Wan. Tumayo si Luming, hindi man lang tinignan si Shen Wan. Kinuha ang ilang litrato at ang bag ni Shen Wan na nahulog sa tabi, tinakpan ang mukha at sumiksik sa karamihan para tumakbo. Amoy disinfectant sa buong ospital. Nang magising si Shen Wan, nakita niya ang isang nurse. Hawak ang bayarin, nakatayo sa tabi ng kama. Gising na, sabi ng nurse na naiinip. Gising ka na pala, kontakin mo na agad ang iyong pamilya para magbayad. Yung estrangherong nagdala sa'yo dito. Nagbayad muna ng emergency fee tapos umalis na. Ngayon may utang ka pang mahigit 2,000 bayad sa ospital. At bayad sa mga test. Umaalinggaw sa utak ni Shen Wan. Biglang bumalik ang mga alaala. Recording, litrato, pagtataksil. Jiang Chen, wala sa sariling sambit niya. Dati kapag nagkakasakit siya, laging nasa tabi niya si Jiang Chen. Umirap ang nurse. Anong Jiang Chen? Walang dumadalaw sa'yo. Tumawag ka na agad para magpadala ng pera. Kung hindi, ititigil na namin ang gamot at pauwiin ka na. Kinapa ni Shen Wan ang kanyang bag sa gilid ng unan. Wala na. Kinuha ni Luming. Buti na lang nasa bulsa niya ang kanyang cellphone. Dinael niya ang number na nakapin sa itaas. Paumanhin, ang iyong tinatawagan ay kasalukuyang abala. Nakablock. Sinubukan niya ang voice message sa WeChat. Lumabas ang pulang tandang pananong. Binuksan ng kabilang partido ang friend verification. Hindi ka pa niya. Kaibigan. Tinitigan ni Shen Wan ang screen, tumulo ang kanyang mga luha. Binuksan niya ang alipay, magbabayad sana ng gamot. Nabigo ang pagbabayad. Lumabas ang mensahe, ang iyong bank card ay naka-freeze. Makipag-ugnayan sa issuing bank. Natigilan si Shen Wan. Iyon ang supplementary card na bigay ni Jiang Chen. Walang tao sa kwarto. Naalala niya si Luming, tumatakbo palayo dala ang bag, naalala niya ang huling tingin ni Jiang Chen. Niyakap ni Shen Wan ang kanyang mga tuhod. Tuluyan siyang umiyak. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang yayakap sa kanya. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Sumabog, katatapos ko lang ibaba yung tawag na hindi ko matawagan. Hindi pa natutuyo ang luha ko. Nakita ko ang nanay ko na dala-dala ang Hermes Birkin bag. Iyon yung binili ni Jiang Chen mula France para sa kaarawan ko noong nakaraang taon. Pilit na bumangon ang nanay ko. Jiang Chen iday, sinampal niya ako sa mukha. Umaalinggaw sa tenga ko, nangunguyog ang pisngi ko. Walang kwenta. Dinuro ako ng nanay ko. Tumalsik ang laway.
Hindi mo man lang maingatan ang lalaki. 5 taong libreng pagkain na wala pa sayo. Tinakpan ko ang mukha ko at tumingin sa kanya. Dati kapag umiiyak ako, naawa siya. Ngayon ang tingin niya ay parang basura. Sumunod ang tatay ko, seryoso ang mukha. Inihagis niya ang isang bunton ng bills sa kama. Nakalaglagan ng mga papel kahit saan. Tignan mo mismo. Itinutok ng tatay ko ang notice of bank freeze sa harap ko. Hindi lang pinatigil ni Jen Chen ang supplementary card mo. Ipinapabenta na rin niya ang bahay na binili niya para sa ating pamilya. Tumawag kanina ang ahente. Paalisin na raw tayo agad. Pumirma na raw ng exclusive contract si Jen Chen. Kailangan daw nating umalis sa loob ng 3 araw. Ano, hindi ko alintana ang sakit sa aking mukha, dinampot ko ang papel. Paano niya nagawa iyon? Iyon ang binigay niya sa inyo para sa pagtanda ninyo. Binigay? Nakasulat ba ang pangalan mo sa titulo? Nakasulat ba ang pangalan namin? Nanginginig sa galit ang tatay ko. Palagi naming sinasabi sa iyo na himukin mo siyang magpakasal. Gusto mo pa raw mag-obserba. Maghintay ng kasal. Ngayon, wala na. Hindi na tuloy ang kasal. Wala na ring bahay. Saan kami matutulog ng nanay mo? Tay, ayaw ko rin naman mangyari ito. Tumulo na naman ang mga luha ko. Si Luming. Magpapakamatay si Luming. Hindi ko siya pwedeng hayaang mamatay. Luming, mas mabuti pang mamatay ang walang kwentang iyan. Sigaw ng nanay ko. Inabandona mo ang gold mine dahil sa isang estranghero. Ano ang laman ng utak mo? Hinablot niya ang kumot. Hinila niya ako pababa. Huwag ka nang humiga dyan. Bumangon ka na at hanapin mo si Jen Chen. Lumuhod ka sa kanya. Magmakaawa ka sa kanya. Kahit anong gawin mo. Kailangan mong mapabalik si Jen Chen. Kung hindi, lahat tayo maghihirap. Hinila niya ako pababa ng kama. Tumama ang tuhod ko sa sahig. Ang sakit. Nay, wala akong pera ngayon. Hindi ko man lang kayang bayaran ang bayad sa ospital. Kung walang pera, huwag ka nang magpa-ospital. Binitiwan ako ng nanay ko. Nandidiri siyang nagpuna sa kanyang damit. Wala rin kaming pera para ipambayad. Kasalanan mo yan, ayusin mo. Kung hindi mo kaya, huwag ka nang bumalik sa pintuan ng bahay ni Shen. Pagkasabi nito, tumalikod at umalis ang dalawa. Hindi man lang tiningnan ang resibo sa sahig, pa, ma. Hinabol ko hanggang sa pintuan, nakita ko lang na pinapasok siya sa elevator. Lumapit ang head nurse. Hawak ang bayarin, Miss Shen, dahil nandito na ang pamilya ayaw pa ring magbayad. Kung ganoon, pakiproseso na lang ang iyong paglabas. Siksikan ang mga kama, may mga nakapila pa sa likod. Nakatayo ako sa pasilyo suot ang damit ng pasyente, maraming dumaraan. Naglakad ako pabalik sa inuupahang bahay. Walang pera para mag-taxi, ang nakalink na debit card sa payment app ay na-freeze din medyo malamig ang simoy ng hangin. Tinitingnan ako ng mga dumaraan na nakasuot ng damit ng pasyente, gusot ang buhok, umiiwas sila. Ang inuupahang bahay na ito ay para sa kaginhawaan. Inuupahan para maalagaan si Luming malapit sa kanyang studio. Umakyat ako sa ika-5 palapag. Kinuha ko ang susi, bahagyang nakabukas ang pinto. May tunog ng paghahalungkat sa loob. Dumating si Jen Chen. Itinulak ko bigla ang pinto, Jen Chen. Magulo ang sala. Hindi si Jen Chen ang nakatayo, kundi si Luming. May sigarilyo sa bibig niya, 2 malaking sako sa tabi niya. Isinisilid niya ang aking bag. Mga alahas, mga gamit sa makeup. Nang marinig ang ingay, lumingon siya, puno ng pagkasuklam ang kanyang mga mata. Babalik ka na pala. Buti naman, hindi ko na kailangang hanapin pa ang iyong tinatagong pera. Itinapon niya ang sigarilyo. Tinapakan sa carpet. Inabot niya ang kwintas sa iyong lieg para tanggalin. Van Cleef & Arpels may pagbibili sa magandang halaga. Natigilan ako. Ilang oras pa lang ang nakalipas, lumuhod siya at umiyak, sinasabing handa siyang mamatay. Ngayon, kasakiman na lang ang natira. Luming, anong ginagawa mo? Nanginginig ang boses ko. Mga gamit ko ito. Umalis ka. Ngumisi si Luming. Ibinato ang isang Chanel bag sa sako. Binili lahat ito ni Jen Chen, dahil hindi na magiging yen ang tanga na yon. Sayang lang kung itatago ko pa ang mga ito. Mas mabuti pang ipapalit ko sa pera. Ipapalit sa pera. Sumugod ako para kunin ang sako. Kung kukunin mo ang mga gamit, paano na ako? Wala akong pera ngayon. Wala na akong makain. Ano nang pakialam ko kung makakain ka o hindi? Itinulak ako ni Luming. Bumangga ako sa kabinet ng sapatos, masakit ang baywang ko. Luming, paano mo nasasabi yan? Namumula ang mga mata ko. Dahil sa'yo, hiniwalayan ko ang asawa ko. Nawalan ako ng bahay. Kinukutya ako ng lahat. Paano mo ako magagawang saktan ng ganito? Tumigil si Luming. Lumingon at tinitigan ako. Shenwan, hindi mo naman siguro iniisip na gusto kita, di ba? Tinapik niya ang aking mukha, may pang-insulto. Kung hindi lang dahil may Jen Chen ka sa likod mo. Akala mo ba makikipaglaro ako sa isang tangang babae na tulad mo? Mayroon akong depresyon. Panloloko lang iyon sa mga tanga. Ikaw lang na isang santa na gusto ang sarili mong drama ang maniniwala. Naggingit-ngit ako sa galit. Kumukulo ang sikmura ko.
Balak ko sanang gamitin ka para makuha ang kumpanya ni Jiang Chen. Pero bobo ka, wala kang silbi. Hindi mo man lang maamo ang isang lalaki. Nagbago ang mukha ni Luming. Sinunggaban ako sa kwelyo. Ngayon, ayan na. Nagsumbong si Jiang Chen sa pulis. Naging scammer ako. Sinipa niya ako sa tiyan. Namilipit ako sa sakit. Hindi tumigil si Luming. Hinawakan niya ang aking buhok. Ibinangga ang ulo ko sa hamba ng pinto. Umugong. Pula ang nakita ko. Dumadaloy pababa ang mainit na likido mula sa aking noo, tinatakpan ang kaliwang mata ko. Nakahandusay ako sa sahig. Nakita kong pinutol ni Luming ang kwintas, lumabas ang singsing. Mumisi. Nakakadiri. Dinuraan ako ni Luming. Binitbit ang sako, ibinagsak ang pinto at umalis. Lumayo ang mga yapak sa pasilyo. Tahimik sa loob. Tinakpan ko ang aking noo, nakasandal sa hamba ng pinto. Puro amoy ng dugo sa ilong ko. Gusto kong umiyak, hindi ako makapaglabas ng boses. Hindi nagtagal, may mga yapak na naman sa labas. Dumating ang may-ari ng bahay. Nakasuot ng sando, puno ng galit ang mukha. Nakita ang magulo sa loob at ang dugo sa aking mukha. Sumimangot siya. Aba, ninakawan ka ba o nagkatayan dito? Nakakadiri ang dami ng dugo. Ayaw pumasok ng may-ari ng bahay. Miss Shen, tama ba? May tumawag sa akin kanina, sabi niya walang magbabayad ng upa sa bahay na ito. Wala akong pakialam sa nangyayari sa inyo ng lalaking iyon. Hindi ko na paupahan ang bahay na ito. Kinuha niya ang isang notice at itinapon sa dugo. 3 araw. Pinakamarami, 3 araw lang ang ibibigay ko para lumipat ka. Kapag nandito ka pa rin pagkatapos ng 3 araw. Itatapon ko lahat ng yan. At saka, yung mga bakas ng dugo sa dingding, kailangan mong linisin yan. Kung hindi, walang babalik sa deposito mo kahit 1 sentimo. Pagkasabi niya nito, tumalikod siya at bumaba. Nagkubli ako sa greenhouse. Tinitigan ko yung papel na nababad sa dugo. Wala akong lakas para pulutin. Dumilim na. Walang ilaw. Sumasakit na ang tiyan ko sa gutom. Nagkaroon ng langib yung sugat sa noo ko. Kumikirot ang balat. Tinapa ko ang cellphone ko. Nakakasilaw ang ilaw ng screen. Maingay sa group chat sa WeChat. Sabi ni Susan. Uy, nakita niyo ba yung balita? May victory party si Jiang Chen sa Hilton ngayong gabi. Sabi ni Lily, balita ko mag-aanunsyo rin daw siya ng bagong endorser. Nakita ko nga, sabi ni Lily. Ang galing talaga ni Suking. Ang bilis umangat. Pero sa bagay. Si Shen Wan lang naman ang tatanga-tanga para iwanan yung napakagwapo na tulad ni Jiang para sa isang baliw na pintor. Sabi ni Susan, huwag na nating pag-usapan si Shen Wan. Nakakaswerte. Balita ko pinalayas na siya sa ospital kanina. Hindi raw niya kayang bayaran ang gamot. Tinanggal ko na siya sa group chat. Para hindi siya makahiram ng pera sa atin. Sabi ni Lily, tama yan. Dapat matagal na nating tinanggal yung babaeng hindi nag-isip. Noon, binibigyan natin siya ng importansya. Dahil lang kay Jiang Chen. Gusto kong magpaliwanag. Nanginginig ang kamay ko habang nagtatype. Susan, pwede bang makahiram ng 2,000 piso? Ako si. Hindi na naipadala. Pulang exclamation point. Hindi ka na miyembro ng group chat na ito. Pagbukas ko ng personal chat kay Susan, naka-on ang friend verification niya. Sina Lily, sina Ana at si Aoya, binlock na rin ako. Para akong pinagmumula ng sakit. Inihiwalay ng lahat. Lumabas sa cellphone ko ang balita. Malaki ang itinaas ng shares ng Jiang Corporation. Presidente Jiang Chen, kasama ang misteryosong babae sa victory party. Bagong relasyon, ibinunyag. Ang litrato ay sina Jiang Chen at Su Qing. Nakasuot ng dark blue suit si Jiang Chen. Nakaangkla si Su Qing sa kanya. Nakatayo silang dalawa sa ilalim ng spotlight. Samantalang ako, nasa dilim, puno ng dugo ang mukha. Hindi ako papayag. Nagpapanggap lang si Jiang Chen dahil galit siya. Kapag nagpakita ako, kapag nakita niya na nasaktan ako, kapag nakita niya nakaawa-awa ako, mahahabag siya. Pupuntahan ko siya. Tumayo ako at pumunta sa banyo. Ang gulo-gulo ng buhok ng taong nasa salamin. May tuyong dugo sa kalahati ng mukha. Gulo-gulo ang balat sa sugat sa noo. Namumula ang mga mata. Para akong baliw. Naghilamos ako ng malamig na tubig. Napadaing ako sa sakit ng sugat. Nag-ayos ako. Lumabas ako. Wala akong pera para sumakay. Umasa ako sa alaala ko papunta sa bahay ng mga magulang ko. Naglakad ako ng 2 oras. Nagkasugat ang sakong ko. Sobrang sakit sa bawat hakbang. Sa wakas, nakarating ako sa subdivision. Nakatayo sa harap ng bahay, nanginginig ang kamay ko habang isinusuksok ang susi. Isuksok. Pumasok sa kalahati, sumabit. Sinubukan kong itulak. Nakakarindi ang tunog ng metal na nagkikiskisan. Hindi ako makapasok. Pinalitan ang seradura. Ito ang bahay ko. Nagpalit sila ng seradura kagabi para hindi ako makapasok. Nanay, tatay, kumatok ako sa pinto. Paos na ang boses ko. Buksan niyo ang pinto. Ako to, si Wanwan. Ang sakit-sakit na. Papasukin niyo ako. Walang sumagot, pero gumalaw yung butas sa pinto. May nakatingin. Tay, alam kong nandyan kayo sa loob.
Parang awa nyo na, buksan nyo ang pinto. Wala na akong mapuntahan. Lumuhod ako sa lupa. Nakasandal ang noo ko sa pinto habang umiiyak. Kaluskos. Bumukas ng kaunti ang pinto. Nakakabit ang chain. Lumitaw ang mukha ng tatay ko. Tay, inabot ko ang pinto. Papasukin niyo ako. Ang sakit ng ulo ko. Huwag mo akong tawaging tatay. Malamig ang boses ng tatay ko. Shen-wan, matagal ko nang sinabi sa'yo. Kapag hindi mo na ibalik si Jiang Chen, huwag ka nang magpapakita sa pintong ito. Hindi kami nagpapalamon ng mga walang silbi sa pamilya namin. Lalo na yung mga pabigat. Pero wala na talaga akong magawa. Ayaw na sa akin ni Jiang Chen. Kasalanan mo yan. May inihagis na matigas na bagay. Tumama sa mukha ko. Isang gold-plated na imbitasyon. Nakasulat ang taunang victory party ng Jiang Corporation. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming koneksyon ang ginawa ko para lang makakuha ng isang tiket. Tinitigan ako ng tatay ko. Nasa Hilton si Jiang Chen ngayong gabi. Tingnan mo ang itsura mo. Tama lang yan. Ano, natigilan ako. Kailangan kong magmukhang kaawa-awa. Tumawa ang tatay ko. Pare-pareho lang ang mga lalaki. Sa itsura mong yan, naduguan ang ulo. Pumunta ka sa handaan at lumuhod ka kay Jiang Chen sa harap ng lahat. Umiyak ka ng umiyak. Sabihin mo na niloko ka ni Luming na binugbog ka. Basta't mapukaw mo ang kanyang awa. O kaya'y gamitin ang opinyon ng publiko para mapilitan siyang patawarin ka, may pag-asa pa. Tay, gusto mo akong magmakaawa? Pinulot ko ang imbitasyon. Panggilid lang, hindi ako pupunta. Suminghal ang tatay ko. Kung hindi ka pupunta, mamatay ka na lang dyan sa labas. Napag-usapan na namin to ng nanay mo. Ibebenta na ang bahay na to bukas para ipambayad ng utang. Kung hindi mo mabawi si Jiang Chen, sabay-sabay tayong magpapakamatay. Padabog na sinarado ang pinto at nilock. Hawak ko ang imbitasyon, nakaluhod sa sementong sahig. Dumugo na naman ang sugat sa noo ko, pumatak sa mata ko. Hindi ko pinunasan. Tama ang tatay ko. Sa itsura kong to. Sakto. Maaalala ni Jiang Chen ang nakaraan. Maaawa siya sa akin kapag nakita niya ako. Paalisin niya si Suking. Tiyak yon. Umayos ako ng tayo, hawak ang dingding. Mahigpit na hinawakan ng imbitasyon. Pumasok sa gabi. Ang target ko. Hilton Hotel. Ang umiikot na pinto ng Hilton Hotel, patuloy na umiikot, pinaghihiwalay ang dalawang mundo. Sa loob, mainit. Iyon ang mundo ni Jiang Chen. Sa labas, humahagupit ang malamig na hangin. Iyon ang impyernong kinatatayuan ko. Suot ko ang marumi at tuyong dugo na damit ng pasyente. Sa labas, nakasuot ako ng lumang jacket na galing sa gilid ng basurahan. Ang benda sa noo ko ay may dugo at halo-halo na sa pundasyon. Madikit na nakadikit sa noo ko. Miss, pakita po ng imbitasyon. Hinarang ako ng gwardya na may puting guwantes. Sinulyapan niya ang sugat-sugat kong labi at maruming jacket. Sumimangot siya. Nandidiri. Ako ang mapapangasawa ni Jiang Chen. Kinuha ko ang gusot-gusot na imbitasyon. Nanginginig ang kamay ko. Kinuha ng gwardya at tiningnan tapos tumingin sa akin. Bumakat ang isang ngisi sa kanyang labi. Miss Shen, di ba? May bilin si Sir Jiang. Sa selebrasyon ngayon, bawal ang mga walang kwentang tao, lalo na ang may apelyidong Shen. Sinong sinasabi mong aso? Sumigaw ako at sumugod papasok. Itinulak ako ng gwardya. Lumayo ka. Huwag mo akong pilitin na saktan ka. Paatras akong napaupo. Halos mahulog ako sa hagdan. May kamay na lumabas sa likod ng poste at bigla akong itinulak. Pumasok ka. Wala kang silbi. Tatay ko yon. Nagtatago siya sa dilim, nakatitig sa umiikot na pinto. Nagliliyab ang kanyang mga mata. Sumabay ka sa mga pumapasok. Tandaan mo. Kapag nakita mo si Jiang Chen, lumuhod ka. Umiyak ka. Umiyak ka ng umiyak. Kapag nakapasok ka, maliligtas ang pamilya natin. Sa lakas ng tulak. Saktong may mga pumapasok. Abi ang gwardya. Sinamantala ko ang pagkakataon. Pumuslit ako sa ilalim ng braso ng gwardya. Hoy! Nakapasok ang baliw na babae. Hindi ko na marinig ang mga sigaw sa likod ko dahil sa salaming pinto. Maliwanag ang ilaw sa bulwagan. Amoy pabango at alak. Nanginginig akong nakatayo sa sulok. Masyadong maliwanag dito. Wala akong mapagtataguan. Walang sumasayaw sa gitna. Nakasuot ng itim na suit si Jiang Chen. Nakatayo sa ilalim ng spotlight. Dati nagluluto lang siya ng sabaw para sa akin sa kusina. Halos hindi ko na siya makilala. Yakap niya si Suking. Naka-expose ang likod ng damit ni Suking. Nakapatong ang kamay niya sa balikat ni Jiang Chen. Sumasayaw silang dalawa sa saliw ng musika. Yumuko si Jiang Chen para tingnan siya. Tumingala si Suking at tumawa. Hindi siya natapakan. Ang galing nila. Naalala ko na sumayaw din ako kasama si Jiang Chen. Noong nakaraang taon sa party. Wala ako sa sarili, nakatingin sa cellphone ko at naghihintay ng balita mula kay Luming. Natapakan ko si Jiang Chen ng ilang beses. Sinabi lang niya na okay lang. Ngayon, hindi ako ang yakap niya. Sino kaya yon? Bakit siya nakapasok na ganyan ang suot? Diyos ko, si Shen Wan yon, di ba? Yung tumakas na bride. Siya nga.
Bakit ganyan ang itsura niya? Parang pulubi. Balita ko dahil sa gulo sa ospital, naubos ang pera nila. Siguro pinalayas na siya. Punong-puno ng bulungan. Dati kapag nakikita nila ako, magalang silang tumatawag ng Miss Shen. Ngayon umiiwas sila. Nakita ko si Lily na kasama ang isang mayaman. Nang magtama ang aming tingin, agad siyang umiwas. Dinalit niya ako sa WeChat. Sobrang nakakahiya. Tiningnan ko ang refleksyon ko sa salamin. Natapos ang sayaw. Pumalakpak ang mga tao. Inalalayan ni Jian Chen si Suking sa baywang, maghahanda ng bumaba sa entablado. Ngayon na, Jian Chen, sumigaw ako ng malakas at sumugod sa gitna ng mga tao. Nabangga ko ang tray ng waiter, nagkabasag-basag ang mga baso, at biglang tumahimik ang buong lugar. Umakyat ako kay Jian Chen at hinawakan ang manggas niya. Jian Chen, tingnan mo ako. Ako si Wanwan. Mabilis ang reaksyon ni Jian Chen. Nang iniabot ko ang kamay ko, umatras siya. Hindi ko siya nahawakan at napahandusay ako sa paanan niya. Tumama ang tuhod ko sa sahig na marmol. Napaiyak ako sa sakit. Jian Chen, ang sakit. Itinaas ko ang ulo ko at pinilit na tumulo ang luha. Ipinakita ko sa kanya ang peklat sa noo ko na dumudugo. Tingnan mo, nasugatan ako. Sinaktan ako ni Luming. Ayaw na rin sa akin ng mga magulang ko. Ikaw na lang ang meron ako. Alam kong nagkamali ako. Hindi ako dapat tumakas sa kasal. Patawarin mo na ako, pwede ba? Umiyak ako ng todo. Gusto kong maawa siya sa akin. Nakatingin sa akin si Jian Chen mula sa itaas, malamig ang tingin. Nandidiri. Pinagpagan niya ang manggas niya na parang may dumikit na marumi. Ano ba ang ginagawa ng mga security guard? Sabi niya, mas malamig pa ang boses niya kaysa sa hangin sa labas. Jian Chen, nalalaki ang mga mata kong tumingin sa kanya. Paano mo ako nagagawa nito? Ako si Wanwan. 5 taon tayong magkasama. Nakalimutan mo na ba lahat? Nga. Hinarang ako ni Suking sa harap ni Jian Chen. Lumuhod siya, kumalat ang palda niya sa sahig. Kumuha siya ng wet wipes at iniabot sa akin. Magpunas ka muna. Medyo mahinahon ang boses ni Suking. Gulo-gulo na ang makeup mo. Ang pangit. Sumasabog ang foundation sa sugat. Kung gusto mong magpaawa, dapat man lang magmukhang totoo ang makeup. May narinig akong mahinang tawanan sa paligid. Napatigil ako. Tinakpan ko ang noo ko. Akala ko pala ang sugat na iningatan ko ay isa palang katatawanan sa mata ng iba. Suking, isa kang mga agaw. Inagaw mo si Jian Chen sa akin. Galit na galit ako at itinulak siya. Hinawakan ni Suking ang pulso ko. Malakas siya. Bumaon ang kuko niya sa laman ko. Miss Shen, magising ka sa katotohanan. Bumulong si Suking sa tainga ko. Salamat at hindi mo siya nakita. Ibinigay mo sa akin ang napakahusay na lalaki. Ngayon, akin na siya. At ikaw, wala kang karapatang maging kalaban ko. Pagkatapos niyang sabihin yon, binitawan niya ako at nandidiring pinunasan ang mga daliri niya. Tumayo siya at pumulupot sa braso ni Jian Chen. Jiang, dumating ka sa tamang oras. Tumango si Jian Chen at hindi man lang ako tinapunan ng tingin. Inalalayan niya si Suking sa entablado. Tumama sa kanila ang spotlight. Nakahandusay ako sa lupa. Puno ng mata ng pangungutya ang paligid. Kinuha ni Jian Chen ang mikropono. Salamat sa pagpunta niyo. Bukod sa pagdiriwang ng tagumpay ng kumpanya, may 2 pa akong i-anunsyo ngayon. Itinaas niya ang kamay ni Suking. Magkahawak kamay sila. Makikipag-ugnayan ang Jiang Group sa subgroup para sa malalim na strategic partnership. Sa susunod na 5 taon, sama-sama naming bubuksan ang overseas market. Malakas na palakpakan. Pangalawa, tumigil si Jian Chen. Tinignan niya ang buong lugar at huminto sa akin. Walang kahit anong init. Formal kong ipinapahayag na ako at si Emma Shenwan ay wala ng anumang kaugnayan. Nabulag ako noon pero mula ngayon didilat na ako. Bumaha ng tawanan. Ang saya. May nanguna pa sa pagpalakpak. Mas lumakas pa ang palakpakan. Tapos na ang lahat. Hindi siya nagbibiro. Hindi rin siya nagpapadala sa bugso ng damdamin. Sinasabi niya talaga sa harap ng buong syudad. Na itinatapon niya ako. Hilahin niyo palabas ang babaeng iyan. Ibinaba ni Jian Chen ang mikropono. At tumingin sa mga security guard. Sumugod ang 4 na malalaking lalaki at binuhat ako palabas. Bitawan niyo ako. Jian Chen, hindi mo ako pwedeng gawin ito. Mahal kita, Jian Chen. Nagpupumiglas ako ng husto. Sumisipa-sipa. Nalaglag ang isa kong sapatos. Papalapit na ako sa pinto. Papalayo ng papalayo ang lalaki sa entablado. May sinasabi si Suking sa kanya. Yumuko si Jian Chen at tumawa. Inayos niya ang buhok nito. Dating sa akin lang iyon. Padabog na isinara ang pinto sa likod. Itinapon ako sa tabi ng basurahan sa likod ng hotel. Dito itinatapon ang mga tira-tirang pagkain. Puno ng mantika at bulok na gulay ang lupa. Nakakasuka ang asim. Nakahandusay ako sa lupa. Masakit ang buong katawan ko. Paos na ang boses ko. Jian Chen, hawak ko ang maputik na lupa na bali ang aking mga kuko. Bakit, Ningning? Ilang araw pa lamang ang nakalipas, ako pa ang kinainggitan ng lahat bilang Mrs. Jiang.
Ningning, tinulungan ko lang si Luming, bakit naging ganito? Patak. Tumulog ang lighter, sumilay ang apoy sa dilim. Itinaas ko ang aking ulo. May lumabas na anino mula sa kailaliman ng eskinita. Suot niya ang maruming puting kamiseta, gusot-gusot ang buhok. Lubog ang mga mata, mukhang baliw. Si Luming. Hindi siya nakalayo. Hindi ba't ikaw ang aming ginang Jayang? Dumura si Luming ng sigarilyo. Tinapakan ito ng kanyang paa, naglalaro ng folding knife sa kanyang kamay. Nanginig ako. Umatras ako. Luluming, anong gagawin mo? Anong gagawin? Nising lumapit si Luming, lumuhod sa harap ko. Nakita ko ang lahat kanina sa likod ng pinto. Hindi ba't pumasok ka para hanapin si Jiangchen? Nasaan ang pera? Nakuha mo ba ang pera? Hinila niya ang aking buhok, pinilit akong tumingala. Magkano ang ibinigay sa iyo ng tangang iyon bilang bayad sa paghihiwalay? Ibigay mo sa akin. Wala, nanginginig kong sabi. Wala siyang ibinigay sa akin kahit isang sentimo. Pinalayas niya ako. Wala. Nagbago ang ekspresyon ni Luming. Sinampal niya ako. Walang silbi. Pinapunta kita para magmakaawa, hindi mo man lang magawa. Anong ginagawa mo dito kung wala kang pera? Sinimulan niya akong kapain, kinapapan ang aking mga bulsa. Nasaan ang cellphone? Alahas? Wala bang ibinigay sa'yo si Jiangchen? Wala. Talaga. Wala. Luming, bitiwan mo ako. Nagpumiglas ako, sumisigaw. Saklolo. May mamamatay tao. Sumigaw ka pa. Inikit ni Luming ang talim ng kutsilyo sa aking mukha, ginuhitan ng sugat. Likod ito ng eskinita. Walang darating. Kahit may dumating kapag nakita ka nilang ganyan kabaliw. Akalaing naglalandian tayo. Ang kanyang mga mata ay parang sa lobo. Shen Wan. Kung hindi ka na gusto ni Jiangchen, wala ka ng pakinabang. Pero tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, nakakadiri ang kanyang tingin. Kapag naibenta kita sa lugar na yon, siguro makakakuha pa ako ng kaunting pera. Sapat na para makabili ako ng tiket para tumakas. Anong sinasabi mo? Lumaki ang aking mga mata, pinigilan ng takot ang aking lalamunan. Sa sandaling ito, sa wakas, naintindihan ko. Hindi lang si Jiangchen ang nawala sa akin, hindi lang pera. Nawala sa akin ang aking nag-iisang tagapagtanggol. At ang payong na ito, ako mismo ang sumira. Hinila ni Luming ang aking buhok, tulad ng paghila sa patay na baboy. Hinila niya ako papunta sa kailaliman ng eskinita. Tara na, kapatid ko. Ito na ang huling beses na tutulungan mo ang iyong kuya. Bumasa sa aking damit ang tubig sa lupa. Pinapanood ko ang malabong ilaw sa dulo ng eskinita, papalayo ng papalayo. Iyon ang ilaw sa likod ng Hilton Hotel. Masaya pa rin doon. At ako, nahuhulog sa bangin. Amoy maasim na suka ang lumulutang sa likod ng eskinita. Hinila ni Luming ang aking buhok, tulad ng paghila sa damo. Nadapa ako, nagagasgas ang aking tuhod sa semento, nag-iwan ng putol-putol na bakas ng dugo. Anong pinaggagawa mong patay-patayan? Magsalita ka. Inihagis ako ni Luming sa sulok ng dingding. Sinipa niya ang aking tiyan. Sumakit ito, nanguluntoy ako. Sumuka ako ng ilang beses. Walang pera. Wala talagang pera. Paos ang aking boses. Pinatigil na ni Jiangchen ang lahat ng credit card. Pinalayas niya ako. Walang silbi. Dumura si Luming. Lumuhod siya, tinapik ang aking mukha gamit ang likod ng kanyang folding knife. Kung walang pera, aba, may halaga pa rin ang balat at laman mo. Sa unahan, may parlor. Kilala ng loko ang bugaw doon. Kapag ipinasok kita doon, 10 customer sa isang gabi. Siguradong makakapalit tayo ng 2 bote ng alak. Tiningnan ko ang lalaking nasa harap ko. Ang mukha na dating nagpabaliw sa akin. Ngayon ay baluktot na, nakakatakot. Ito ba ang lalaking iniwan ko si Jiangchen, ang mansyon, at ang dignidad? Luming, dahil sa iyo kaya ako naging ganito. Sigaw ko. Tumahimik ka. Kung hindi dahil sa iyo, sana hawak ko na ngayon ang ilang milyong pera ni Jiangchen at nagpapasarap sa ibang bansa. Hinila ni Luming ang kwelyo ng aking trench coat. Biglang may maririnig na mabibigat na yabag sa bunganga ng eskinita. 3 anino ang humarang sa malabong ilaw. Hinarang ang eskinita. Natigilan si Luming, nag-aalalang lumingon. Sino yan? Huwag kayong makialam. Umalis kayo. Ang pinuno ay nakasuot ng itim na leather jacket. Hinihila niya ang solidong bakal na tubo sa lupa, kumakaluskos. 陆大画家，贵人多忘事啊！皮夹克走近。 Lumantad ang mukhang barako. Kitang-kita ang peklat sa kaliwang pisngi. Namumutla si Luming. Nanginginig ang kamay na may hawak na kutsilyo. Biaoje, hindi ko akalaing maaalala mo pa ako. Ngumisi si Biaoje at pinaglaruan ang tubo. 6 na buwan na ang nakalipas. Kinumbinsi mo akong ipasok ang pera sa demolisyon sa kung anong future art fund na magdodoble raw sa loob ng 3 buwan. Ngayon, 6 na buwan na ang nakalipas, nasaan na ang pera? Biaoje, pakinggan mo muna ako. Kailangan ng cycle ang operasyon ng gallery. Binitiwan ako ni Luming at umatras ng umatras. Sumandal sa pader. Cycle ng nanay mo. Sumugod ang 2 malalaking lalaki sa likod ni Biaoje. Sinipa sa dibdib si Luming.
Tumilapon si Luming na parang basahan at bumagsak sa basurahan. Napasigaw ako. Nagtago ako sa sulok at natakot na magsalita. Hindi man lang ako tiningnan ng tatlong malalaking lalaki. Dumiretso sila kay Luming. Beoj, huwag niyo siyang saktan. May pera ako. Ang bayaw ko ay si Jiang Chen, ang presidente ng Jiang Corporation. Yakap-yakap ni Luming ang ulo niya sa sahig. Basta palayain niyo ako. Papabayaran ko siya sa inyo. Doble pa. Jiang Chen. Tinapakan ni Biaoje ang mukha ni Luming. Giniling ng sapatos niya ang mga parte ng mukha nito. Nakita ko sa balita. Kani-kanina lang nag-anunsyo si President Jiang na nakipaghiwalay na siya sa kapatid mong Pokpok. Anong ipambabayad mo? Tumili si Luming. Kung wala kang pera, susundin natin ang patakaran. Dinura ni Biaoje ang sigarilyo niya. Dito ka ba gumuguhit? Dito mo pinirmahan ang kontrata para lokohin ako. Huwag, Biaoje. Nagmamakaawa ako sa'yo. Pintor ako. Buhay ko ang kamay ko. Nagpupumiglas si Luming. Pinigilan siya ng dalawang malalaking lalaki na parang isda sa ibabaw ng lamesa. Itinaas ni Biaoje ang tubo at ibinagsak ng malakas. Crack! Umalinggaw ang tunog ng nabaling buto sa eskinita. Tili ni Luming. Nabali ang kanang pulso niya sa 70 degree. Lumabas ang puting buto sa laman. Pati itong binti. Ang bilis mong tumakbo, ano? Muling hinampas ni Biaoje. Muli may tunog ng crack. Nadurog ang tuhod ni Luming. Gumuho ang buong binti niya. Pumikit siya. Nawalan ng malay dahil sa sakit. Yes, nakakadiri. Pinunasan ni Biaoje ang dugo sa tubo gamit ang damit ni Luming. Ito ang napapala ng nanloloko sa akin. Sa susunod na makita kitang nagpapanggap. Kukunin ko ang buhay mo. Umalis ang tatlo. Naiwan sa eskinita si Luming na walang malay. At ako na nagtatago sa sulok dahil sa takot. Tinangay ng hangin ang mga basurang papel sa lupa. Tinitigan ko ang kamay ni Luming na sira. Ito ang kamay na dati niyang ginagamit sa pagpipinta. Ngayon, isa na itong putik. Isang buwan ang lumipas. Timog ng syudad. Silong. Puno ng amag ang dingding. Amoy imburnal at mantika ang hangin. Nasaan na ang tubig? Sino ba yan? May sigaw mula sa kama. Bumagsak ang plastik na baso sa dingding. Naglalaba ako sa sulok gamit ang malamig na tubig. Nagulat ako. Nakahiga si Luming sa kama. Nakagips ang kanang binti. Balot ng benda ang kanang kamay. Sobrang payat niya. Lumubog ang mga mata niya. Simula nang baliin ang mga kamay at paa niya, wala na siyang silbi. Nadurog ang kanang kamay niya. Sira na ang mga nerves. Hindi na siya makakapagpinta. Hindi na rin makahawak ng chopsticks. Tinabit ulit ang kanang binti niya, pero pilay na siya. Eto na. Pinunasan ko ang bula ng sabon sa kamay ko. Nagtimpla ako ng mainit na tubig at iniabot sa kanya. Bakit mainit? Gusto ko ng alak. Nasaan na ang alak? Tinapik ni Luming ang baso. Natapon ang mainit na tubig sa likod ng kamay ko. Nagkaroon ng mga pulang paltos. Kinagat ko ang labi ko para hindi magsalita. Yumuko ako para pulutin ang baso. Wala na tayong pambili ng alak. Mahina kong sinabi, kailangan na nating magbayad ng upa. Wala ka na ring gamot. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mapupunta sa ganito. Kung hindi mo ako alagaan, tatalon ako mula sa building. Wala na akong silbi, kaya mas mabuting mamatay na lang ako. Huwag ka ring mag-isip na mabuhay. Ganyan na naman siya. Sa loob ng isang buwan, parang linta siyang dumikit sa akin. Tumingin ako sa salamin. Tuyot ang buhok ko. Maputla ang mukha ko. Puno ng wrinkles ang gilid ng mga mata ko. Ito pa ba ang katawan na kayang magbenta ng 2,000 pesos? Ngayon, mukha na akong 10 taon na mas matanda. Bitawan mo ako. Binuka ko ang mga daliri niya. Pupunta ako sa trabaho. CJ, kumita ka ng marami. Luming, tandaan mong bumili ng alak pagbalik. Kung hindi, huwag kang magtangkang matulog ngayong gabi. Tumakas ako sa basement. Nakakasilaw ang sikat ng araw sa labas. Nagtatrabaho ako ngayon bilang isang technician sa isang murang food spa na tinatawag na Jin Zuksuan. Hindi tinitignan ang edukasyon. Basta makayanan mo ang mga customer na may makakapal na kalyo sa paa, kumukutkot ng kuko, at may alipunga, makakakuha ka ng pera. Pagpasok ko pa lang sa locker room, binuksan ni Ate Wang ang pinto. Shen Wan. Bilisan mo. Dumating ang sa 888 box. Gusto nila ang pinakamagandang serbisyo. Mukhang mayaman ang customer na yon. Kung maglilingkod ka ng maayos, malaki ang tip mo. Sige po, Ate Wang. Nagpalit ako ng hapit na lila na maikling palda. Magaspang ang tela. Masakit sa hita. Tinitingnan ang kamay na ito na dating tumutugtog ng piano. Puno na kayo ng mga bitak at kalyo. Ang mga kuko ay puno ng amoy ng gamot. Ito ba ang karma ko? Dala ko ang batyang kahoy. Pumasok ako sa 888 box. Madilim ang ilaw. May amoy ng murang insenso. Nakayuko ang lalaki sa sofa at nakatingin sa kanyang cellphone. Magandang araw po, boss.
Ako po si Technician number 18. Ikinalulugod ko po kayong paglingkuran. Lumuhod ako sa lupa. Tinanggal ko ang sapatos niya. Isang peres ng limitadong sneakers. Binilhan ko rin dati si Luming. Narinig ng lalaki ang boses. Nag-angat ng tingin. Nagtagpo ang aming mga mata. Bumagsak sa lupa ang tuwalya sa aking kamay. Wangkay. Ang lalaki sa harap ko ay nakasuot ng suit at makintab ang buhok. Kaklase ko pala siya sa kolehiyo. Wangkay, ang dating nagsuot ng punit na sneakers at pinagtawanan ko. Nag-apply para sa tulong pinansyal. Si Wangkay na pinangunahan kong pagtawanan. Natigilan si Wangkay. Pagkatapos ay sumingkit ang kanyang mga mata. Bumagsak ang tingin niya sa liig ko. Ay, hindi ba't si Shen Xiaohua? Sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Sumandal siya at tumukod. Sabi ng leader kanina, may bagong teknisyan na dumating. Ikaw pala, hindi ko akalain. Ang dating mataas na paaralang bulaklak na si Shen. Bumabagsak sa paghuhugas ng paa para sa isang tulad kong mahirap. Umiinit ang kahihiyan sa aking katawan. Gusto kong tumakbo. Ngunit parang may tingga ang mga binti ko. Saan ako pupunta? Hindi pa bayad ang upa. Naghihintay si Luming. Kinagat ko ang labi ko. Yumuko ako para pulutin ang tuwalya. Boss, okay lang ba ang temperatura ng tubig? Mainit po ba? Malamig na sabi ni Wangkay, nagdagdag ako ng malamig na tubig. Okay na ba ngayon? Malamig, hindi ka marunong magsilbi. Sinipa ni Wangkay ang batyang kahoy. Bumuhos ang tubig na may halong herbal na pakete sa akin. Basa ang buhok, mukha at dibdib ko. Tumutulo ang kulay kape na katas ng gamot sa aking mukha. Pasensya na po, pasensya na po. Hindi ko na inisip na punasan ang sarili ko. Dumapa ako sa lupa para punasan ang carpet. Isang paa ang tumapak sa kamay ko. Mariing diniinan ni Wangkay. Tinitignan ako mula sa itaas. Shenwan, naaalala mo pa ba noong 2 taon? Hindi ko sinasadyang natapon ang sabaw sa iyong sapatos na nagkakahalaga ng 5,000 piso. Pinilit mo akong sa harap ng cafeteria. Punasan ang sapatos mo. Sinabihan mo pa akong daga sa kanal. Sumakit ang kamay ko. Hindi ako nangahas na bawiin ang kamay ko. Naaalala ko. Pasensya na po, Wangkay. Hindi ko lang talaga alam dati. Hindi alam. Tumawa si Wangkay. Hindi. Alam na alam mo. Sa tingin mo lang noon, mayroon kang suporta ni Jiang Chen. Malaya mong matatapakan ang dignidad ng iba. Tinapik ni Wangkay ang aking mukha, parang tumatapik sa isang aso. Ngayon ayaw na sa iyo ni Jiang Chen. Mas masahol ka pa sa daga. Punasan mo ng malinis ang lupa. Pagkatapos ay umalis ka. Nasusuka ako kapag nakikita ko ang mukha mo. Naghagis si Wangkay ng 100 piso. Ibinato sa mukha ko. Ito ang tip mo. Gamitin mo para bumili ng gamot para sa pagsisisi. Nanginginig kong pinulot ang pera. Pumasok ang mga luha na may halong tubig na pinaghugasan ng paa sa bibig ko. Mapait. Salamat. Salamat po, boss. Paglabas ko sa box, pinagalitan ako ni Ate Wang. Anong nangyari sa'yo? Nagreklamo ang customer na pangit ang serbisyo mo. Kalahati ng sahod mo ngayon ay ibabawas. Kung may susunod pa, diretsyo kang matatanggal. Tumango ako ng walang imik. Nagpalit ako ng damit panrabaho. Ang kalahati ng sahod na iyon ay sapat na para bumili ng gamot na pampakalma ni Luming. Malamig na tubig na lang ang kakainin ko sa hapunan. Madaling araw na nang makabalik ako sa basement. Pagod kong itinulak ang pinto. Walang ilaw sa loob. Ang asul na ilaw lang ng IC, hindi tulog si Luming. Nakatitig sa screen. Nasaan ang gamot? Nasaan ang alak? Nakita mo akong walang dala. Dinampot ni Luming ang buong abuhan ng sigarilyo at ibinato sa akin. Bug, tumama ang abuhan sa balikat ko. Sobrang sakit ng buto. Nabawasan ang sahod ko ngayon. Gamot lang ang nabili ko. Walang pera pambili ng alak. Inihagis ko ang gamot sa kama at umupo sa sulok. Ipinapalabas na naman sa NIA ang balita sa ekonomiya. Ngayon, ang kumpanya ng teknolohiya sa ilalim ng Jiang Corporation. Elegante at kahanga-hanga. May hawak na gintong gunting para sa ribbon cutting. Magkatabi sila. Perpektong magkapares. Ipinakita ang close-up ni Jiang Chen. Mas mature siya kaysa dati. Mas malamig ang kanyang mga mata. Iyon ang lalaking dating puno ng pagmamahal sa akin. Iyon ang dating nagmamaneho ng hating gabi. Umiikot sa buong lungsod para bilhan ako ng cake. Ngayon, nasa alapaap siya. Ako naman ay nabubulok sa putik. Anong tinitingin-tingin mo? Patayin mo! Patayin mo iyan! Biglang nagwala si Luming. Dinampot ang remote at ibinato sa Ri. Kumislap ang screen at tumigil sa malamig na mukha ni Jiang Chen. Naging black screen. Ano ba ang ikinaangat niya? Hindi ba't mayroon lang siyang 2 pirasong pera? Shenwan, habang buhay kang mabubulok sa tabi ko. Utang mo ito sa akin. Sumalakay ang pakiramdam ng pagkasakal.
Tinitigan ko ang nakakatakot na mukha ni Luming. Bigla akong natawa. Hindi ako nagpumiglas. Tahimik ko lang siyang tinitigan. Siguro masyadong patay ang tingin ko kaya binitawan ako ni Luming. Huminga siya ng malalim. Walang pera, di ba? Walang pera pambili ng alak, di ba? May nakita siyang pagkabaliw sa kanyang mga mata. Kinuha ang isang gusot-gusot na calling card at isinuksok sa kwelyo ko. Kanina, pumunta ang landlady para maningil ng upa. Sabi niya, kung hindi kami magbabayad, itatapon niya kami bukas. Ito ang numero ng telepono ng may-ari ng parlor. Pumunta ka. Ngayong gabi na. Itinulak ako ni Luming at iniutos. Mabilis kumita ng pera sa ganoong lugar. Mas gusto mo bang panoorin akong mamatay sa sakit? Panoorin kaming magpalaboy-laboy sa kalye. Matuwid na tanong ni Luming. Shenwan, huwag kang magpanggap na banal. Ang hawakan ng paa ng lalaki sa foot spa. Ano ang pagkakaiba sa paglilingkod sa lalaki sa kama? Tutal, ginamit ka na rin naman ni Jiang Chen. Nag-aalala ka pa ba dyan? May pumutok sa isip ko. Na pala. Ano nga ba ang pagkakaiba? Tumayo ako at naglakad papunta sa mesa. May isang kutsilyo ng prutas sa mesa. Mapurol ang talim. May bahid ng katas ng mansanas kahapon. Saan ka pupunta? Akala ni Luming pumayag na ako. Nagpakita ng saya ang mukha niya. Bago ka pumunta, linisin mo muna ang mukha mo. Huwag kang magmukhang malungkot. Ayaw ng mga lalaki niyan. Kinuha ko ang kutsilyo. Malamig ang hawakan. Nakadikit sa palad ko. Nagpadama sa akin ng hindi pa nararanasang kapanatagan. Lumingon ako. Tinitigan ko si Luming na nakahiga sa lupa. Bagamat naka-black screen ang AC. Naririnig pa rin ang tunog. Malinaw na naririnig ang boses ng news anchor. Sinabi ni Emer Jiang Chen. Sa mga darating na araw, ilalaan niya ang kanyang sarili sa gawain kawanggawa. Tutulong sa mas maraming taong nangangailangan. Nakakatawa. Ipinagdiriwang ng buong mundo ang kanyang tagumpay. Ako naman ay nasa impyerno, nakikinig sa bulong ng demonyo. Shenwan, anong gagawin mo sa kutsilyo? Napansin ni Luming na may mali. Tinitigan niya ang tingin ko. Likas siyang umatras. Hihiwain mo ba ang mansanas? Wala nang mansanas sa bahay. Lumapit ako sa kanya. Madilim ang ilaw ng basement. Nagpapakita ng malamig na sinag sa talim. Luming, tama ka. Lumuhod ako. Magkapantay ang aming paningin. Kung hindi na tayo makakaligtas. Huwag na tayong mabuhay. Mahina kong sinabi. Pero, ayokong umalis ng mag-isa. Lumiit ang mga mata ni Luming. Lalo pang pumangit ang kanyang maputlang mukha dahil sa takot. Nababaliw ka na ba? Shenwan, kapatid mo ako. Ako si Luming. Kapatid, tumawa ako. Alam mo rin palang ikaw si Luming. Ang Luming na sumira sa buhay ko. Itinaas ko ang kutsilyo. Ayaw na sa akin ni Jiang Chen. Ayaw na sa akin ng mga magulang ko. Ayaw na sa akin ng buong mundo. Ikaw lang ang kumakapit sa akin kahit sa kamatayan. Kung gayon, sabay tayong bumaba sa impyerno. Okay ba? Tulong! Ibinuka ni Luming ang kanyang bibig para sumigaw. Yay! Bumulusok ang talim sa laman. Mapurol at mabilis. Sumabog ang dugo sa screen ng AE, eksaktong tumama sa pangalan ni Jiang Chen. Iyon ang nag-iisang liwanag ngayong gabi. Pagkaraan ng 3 taon, malalim na taglaga sa hilagang lungsod, napakataas ng langit. Isang karton na napulot ng walang trabahong tao sa Central Park, tinangay ng hangin. Nakalatag sa mga batong daanan papunta sa lawa. Malapit ito sa lugar ng mayayaman, bukod sa bango ng oliba. May amoy din ng kape. Isang itim na may batch ang nakaparada sa labas ng parke. Bumukas ang pinto ng kotse. Bumaba si Jiang Chen. 3 taon ang nakalipas. Mukha siyang mas kalmado kaysa dati. Ang kulay kremang kasmer na abrigo ay bagay sa kanya, nagmumukhang matangkad. Umiikot siya sa likod ng upuan para iladlad ang andador. Kinuha ang bata mula kay Suking. Dahan-dahan. Huwag gisingin, paalala ni Suking. Nakasuot siya ng parehong kulay na trench coat. Nakataas ang buhok niya, maganda ang kanyang mga mata at kilay, ngunit maganda ang kanyang kutis. Huwag kang mag-alala, tulog mantika ang batang ito. Yumuko si Jiang Chen. Inampi ang ilong sa mukha ng bata. Pareho kayo, isang maliit na tulog mantika. Tinapik siya ni Suking. Tinulungan niya siyang ayusin ang kanyang kwelyo. Sanay na sanay. Dumaan ang dulo ng daliri sa kwelyo ni Jiang Chen. Tara na, maganda ang panahon ngayon. Dalhin si Xiao Noomi para magpainit sa araw. Naglalakad ang pamilya ng 3 sa kahabaan ng kalsada. Sumisikat ang araw. Nakaka-relax sa katawan. Titingin ang mga dumadaan. Sa kabilang sulok ng parke, sa tabi ng istasyon ng basura, iba ang sitwasyon. Madilim at malamig dito, amoy panis. Ubo, uhaw. May narinig na ubo. Isang babaeng may puting buhok. Nasira ng gamot ang ulo niya. Kinakalikot niya ang basurahan. Nakasuot siya ng maduming jacket ng lalaki. Puno ng mantika ang mga manggas. Magaspang ang kamay niya parang balat ng puno. Puno ng putik ang mga kuko.
Pinipisan niya ang mga plastik na botelyang napulot niya. Ipinapasok sa likod niyang bag kung hindi mo alam. Walang maniniwalang dating anak mayaman ng mga Shen na si Shen Wan ito. 27 taong gulang pa lang. Mukhang 60. Bilisan mo, babae. Gusto mo ba akong butumin? Sabi ng lalaking nakaupo sa wheelchair. Si Luming iyon. Noong gabing iyon 3 taon na ang nakalipas. Mali ang pagkakatusok ni Shen Wan. Nasira ang kanyang spinal nerves. Dagdag pa ang pagtigil sa droga. Tuluyan na siyang naparalisa. Nakulong si Shen Wan ng 1 taon. Pagkalabas niya, nalugi ang pamilya Shen. Nawala ang kanyang mga magulang. Kailangan niyang dalhin ang kanyang paralitikong kapatid at magpagalagala. Pinahirapan ang isa't isa. Ngunit nagtutulungan din paos ang boses ni Shen Wan. Mabagal siya kumilos. Nagalos ng basag na bote nang kalikutin niya ang basura. Dumaloy ang dugo kasama ng maruming tubig. Pinunasan lang niya ito sa kanyang damit. Nagpatuloy sa pagkalikot. Ano ang tinitingnan mo? May lata pa doon. Bulag ka ba? May hawak na tungkod si Luming. Ihinampas sa likod ni Shen Wan. Palak! Natumba si Shen Wan. Halos madapa siya. Tumayo lang siya. Sinundan ang itinuro ni Luming. Sa gilid ng pangunahing kalsada yon, sa pagitan ng araw at anino, gumulong ang isang pulang bola ng goma. Huminto sa tabi ng punit-punit na sapatos ni Shen Wan. Pusang yumuko si Shen Wan. Likas na ugali. Bilog. Plastic. Makakapagpalit ng ilang sentimos. Nang mahawakan niya ang bola, huminto ang isang peres ng sapatos sa harap niya. Tuminala sa kanyang pantalon. Kasmer na abrigo. Tuminala pa. Isang pamilyar at hindi pamilyar na mukha. Jian Chen. Bumilis ang tibok ng puso ni Shen Wan. 3 taon na. Naisip niya ito sa bilangguan. Naisip niya ito sa tulay. Hindi niya inakala na magkikita sila sa ganitong paraan. Nakatayo si Jian Chen sa araw. Malinis siya. Paumanhin. Nakakaabala ako. Yumuko si Jian Chen. Pinulot ang bola sa tabi ng kanyang maruming kamay. Hindi siya nandidiri. Ngunit kalmado ang kanyang mga mata. Tinitigan siya ni Shen Wan. Tinignan ng mga mata na yon ang kanyang puting buhok, maruming mukha, punit-punit na kamay. Pagkatapos ay inalis ang tingin. Parang tumitingin sa bato sa gilid ng kalsada. O sa isang estranghero. Walang galit, walang gulat. Hindi na niya siya kilala. Salamat. Tumango si Jian Chen. Lumingon na may hawak na bola. Jiang. Bumuka ang bibig ni Shen Wan. Hindi makapagsalita. Parang pandikit ang hiya. Tinakpan ang kanyang lalamunan. Tinitignan ang kanyang matikas na likod. Bigla niyang nalaman. Wala na siyang karapatang tawagin siya. Honey! Nakuha na ang bola. Nanggaling sa di kalayuan ang boses ni Suking. Mabilis na lumapit si Jiang Chen. Pinunasan ang bola at iniabot sa batang nasa stroller. Nakuha na. Ang lakas naman ng batang ito, ang layo ng inihagis. Inabot ni Suking ang isang wet wipe. Punasan mo ang kamay mo. Hinawakan iyan ng pulubi. Baka magdala ng bakterya sa bata. Kinuha ni Jiang Chen ang wet wipe at pinunasan ang kamay. Mukhang kaawa-awa naman. Ang tanda na. Nangangalakal pa rin. Pag alis natin, iwan na natin sa kanila iyong isang kahon ng gatas sa sasakyan. Sige, bahala ka. Sang-ayon ni Suking. Lumampas ang tingin kay Jiang Chen at napunta kay Shen Wan. Nagtama ang kanilang mga mata. Bahagyang gumalaw si Shen Wan. Gusto niyang umiwas pero hindi niya kaya. Hinalikan ni Jiang Chen ang buhok ni Suking at itinulak ang stroller. Lumayo ang mag-anak. Dumating ang tawanan at tumusok sa tenga ni Shen Wan. Ang mga araw na dati niyang kayang abutin. Wala na. Hinugasan ng luha ang dumi sa kanyang mukha, nag-iwan ng mga puting bakas. Nakatayo lang siya at pinapanood ang liwanag na yon na naglalaho. Pinalo siya sa batok. Dumating si Luming na itinutulak ang kanyang wheelchair para gisingin siya. Anong tinitignan mo? Nawala ang kaluluwa mo. Baluktot ang mukha ni Luming. Nakita rin niya si Jiang Chen. Nakita niya ang mamahaling sasakyan. Nagpapasiklab sa kanya ang inggit. Si Jiang Chen yon, di ba? Iniisip mo pa rin bang magkabalikan kayo? Hinawakan ni Luming ang buhok ni Shen Wan at pinilit siyang tumingin sa kanyang lumpong binti. Huwag kang managinip. Isa na siyang mayaman. Isa na siyang mataas na tao. Tignan mo nga ang itsura mo ngayon. Hindi ka karapat-dapat na maglinis ng sapatos niya. Isa kang amoy gamot na tindero. Napilitang tumingala si Shen Wan. Hindi niya nararamdaman ang sakit. Sumisingaw ang hangin sa butas sa kanyang puso, tinatangay ang pakiramdam. Bilisan mo at pulutin mo. Gutom na ako. Nasaan na yung lata kanina? Binitiwan ni Luming ang buhok ni Shen Wan at pinukpok ulit siya sa likod ng tuhod. Lumuhod si Shen Wan sa lupa. Tumama ang tuhod niya sa batong semento. May malakas na tunog. Tumingin siya sa maruming sapatos. Tumulo ang luha sa sapatos. Ito na ba ang hinaharap niya? Bugbog at mura. Nanginginig ang kanyang kamay. Pinulot niya ang lata. Nasugatan ng matalas na gilid ang kanyang daliri. Hinawakan niya itong mahigpit.
Inilagay niya ito sa mabahong bag na yari sa hibla. Ito lang ang kaya niyang kapitan ngayon. Tara na. Mahinang sabi ni Shen Wan. Lumakad siya sa likod ng wheelchair, itinutulak ang lalaking sumira sa kanyang buhay. Tumalikod siya at naglakad papunta sa madilim na eskinita. Sa isang banda ay ang maaliwalas na daan kung saan papunta sa liwanag ang pamilya ni Jiang Chen. Sa kabilang banda naman ay ang madilim na anino. Itinulak ni Shen Wan ang wheelchair at pumasok sa dilim. Hindi na siya lumingon. Tinangay ng hangin ang mga tuyong dahon at tinakpan ang kanyang mga bakas ng dugo.